naman tayong f of x which is equals to, madali lang dapat eh. Sige. 3x squared. Narito yung given. Plus 1. So, pag ginamit natin siya ng derivative, so basically, magiging sagot natin dito. That is, anong magiging sagot pag dinerive natin tong 3x squared plus 1? That is 6x. At least gets natin yun, no? Magiging 6x siya. So, dapat yung magiging sagot natin. So, pag ginamitan natin siya ng derivative, using limit, so magkaroon tayo ng the limit as ng f of x plus delta x natin. Kung delta x yung gagamitin mo, then minus yung function mismo all over yung delta x. As delta x approaches to 0. So, bali, instead na h yung ginamit mo, delta x yung ginamit. Pero ganun pa rin yung process. Sabi sabihin, kung meron tayong 3, meron tayo dong x, di ba? So, papalitan natin yan ng x plus delta x muna. And naka-squared yung variable x natin dito. So, magkakaroon tayo doon ng squared. Then, may plus 1 tayo doon. Then, minus yung function natin mismo na 3x squared plus 1. So, magiging 3x squared to plus 1 over yung delta x natin as limit ng delta x natin ng delta x approaches sa 0 natin. Yan. So, ngayon, simplify mo lang to. So, kailangan mo na siya i-expand kasi naka-binomial siya, diba? So, marunong ka mag-expand niyan. Yung kakalabasan niyan is x squared plus 2x delta x plus delta x squared. Kung marunong ka mag-expand, FOIL method lang yan. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng x plus delta x times x plus delta x. Alam ko gets yun. Then plus 1. So, ito pwede mo tayo distribute actually. So, magiging negative 3x squared na to minus 1. So, negative times positive is negative. Then negative times positive is negative. Gets natin yan, alam ko. All over, binracketan ka pa yun, no? Bracket na natin yan. Delta x. Tapos yung limit natin as delta x approaches to 0. Mas mahaba to kasi naka-squared to. Ito kasi na hindi to naka-squared. Kaya mahaba talaga to. Anyways, distribute mo to. So magkakaroon tayo ng 3x squared plus 6x delta x. Bakit? Kasi 3 times x squared is 3x squared. Then 3 times 2 magiging 6. Alam natin, distribute lang yan. So magkakaroon tayo ng plus 3 delta x squared plus 1 minus 3x squared minus 1. So actually, pwede na natin i-cancel yung mga pwedeng i-cancel para kumonti yung given ay yung tama. So meron tayo ditong plus 1 maka-cancel kasi meron ditong minus 1. Then meron tayong 3x squared. Then meron tayong negative 3x squared. So maka-cancel din yan. So bali matitira pag nag-cancel ka dyan guys is yung delta x na mga term na may delta x. So diba meron tayo ditong 6x delta x. Then sa kabila naman meron tayong 3 delta x squared all over yung delta x. Yung limit natin na delta x approaches to 0. So ngayon makikita mo yung delta x dito pwede ma-factor out. Sabi sabihin pa-factor out natin yung delta x sa numerator. So matitira na lang dito is yung 6x tapos sa kabila is yung 3 delta x. So pag dinistribute mo to, ito pa rin kakalabasan sa numerator. Alam mo gets yun, diba? All over delta x. So pwede mo ito makancel na delta x. So bali matitira na lang is yung 6x plus 3 delta x as limit delta x approaches to 0. So ngayon dahil meron tayong limit ng delta x 0, papalit mo yun dito. So magkakaroon ka ng 6x plus 3. 0 yung delta x natin. So magiging times 0 to. So magkakaroon ka ng 6x then plus 0 which is magiging 6x pa rin. So pares lang siya na ito sa kabila. Pag marunong ka. Hindi ko alam, ma-post ko mamaya. Baka bukas ka pa tayo pa-post. Pero ganito lang yung process.
Mahaba lang to kasi nga, naka-squared to. Ito kasi, hindi. Siyempre, pag linear, hindi mo to i-expand. 'Di ba? Pero kung cube, to mas mahaba to pag cube.